So, today is Wednesday. It's May 21. Magluluto muna tayo ng ulam. Ayan, naduduling ako. Hindi ako sanay mag-video na yung aking camera is naka-landscape. Hanapin ko muna yung aking... wala yung stand ko dito. Nasaan na naman yung stand ko? Ayan. So, wala tayong stand, guys. So, syempre, lalagay natin dito. Ayan. Grabe ang balita ngayon. Pero, ganun lang talaga yung buhay. Magluluto ako nito para pag nagutom kami is may ulam na kami mamaya. So, ito yung aking niluluto na ulam. Konti na lang natira sa repolyo kasi matagal na to sa ref. Nakusog na siya ba? And then, may nakita pa akong baboy doon. Ayan, sinahog ko. Pwede na yan. Ginisang repolyo na may baboy. Ayan. So, mag-iinom muna tayo ng ating vitamin C. Dahil pakiramdam ko wala na akong energy. Dami kong trabaho, pero walang sweldo. Hirap magtrabaho sa loob ng bahay kaya walang sweldo. So, ito yung aking vitamin C. Naku, paubos na to, guys. Hindi pa ako nakapag-order. Sobrang init ngayon. Anong oras pa lang? 8:47 ng umaga. So, kailangan ko nang magluto ng maaga kasi mamaya kasi sobrang init walang exhaust dito yung apartment. So, ayan. Iinom muna tayo and then, syempre, inom tayo tubig. Ayan. Buti na lang nakapaglaban ako ng isang araw and then, nanonood nga ako ng balita. So, sobrang nakakalunos yung balita na yung nanay is sinunog yung tatlong anak niya. Isa is 1 year old. Ang pangalawa is 3 years old. Ang isa is 6 years old. Kasi sabi pinag-aaway daw sila ng kanyang biyanan, then nagpa-blatter siya. Tapos umuwi, pinatay yung tubig, tapos binuhusan ng thinner, pero siguro bago pa yan, baka mayroon na talagang issue na siguro hindi niya kinaya. So nakapagsumbong pa daw yung mga bata sa kapitbahay, and then sinugod pa pala sila sa hospital. Pero ayan, may mga mag-asawa talaga na wala silang problema masyado sa asawa at asawa. Ano ba tawag nun? Bana at asawang babae. Ang problema palagi is kung hindi yung mga biyanan, yung mga kapatid, mga in-laws ba. Kaya hindi ako masyado nag-open up ng mga problema ko unless na di ko na kaya. Minsan kasi pag nag-open up ako ng problema ko, imbes na makakakuha ako ng advice, parang hindi ako nakakakuha ng advice. Minsan nasisisi pa ako. So, hindi na ako nagsishare ng mga problema ko. Malalaman na lang nila okay na. Nalaman na lang nila nagawa ko na. Kasi minsan kailangan ko din ng mga advice, pero minsan nandoon yung paninisi, sisi ng sisi. So, ayan, tahimik na lang akong sinusolbar yung mga problema natin. Lahat naman tayo may problema. So, anyway, ngayon is June 21. So, tawag na ito, na pauwi na yung asawa natin na bisita sa lugar nila. So, ayan, unti-unti na tayong unti-unti na nating linisin yung bahay kasi
syempre, dadating na, and then, ayan, hindi tayo nakapahinga. Wala mo lang akong papahinga, oy. Di ako nakapagbakasyon. Di ako nakagala. Wala lang, nandito lang ako sa bahay, guys. Nagpabukot. Ang kili-kili. Ayan, so. Minsan, gumagawa ako ng video, pero ngayon lang ako siguro gagawa ng video na medyo mahaba-haba. So, habang nagluluto ako, parang nahihilo ako. So, yung alaga ko na bata, naglalaro. Ayan. So, naisipan kong mag-inom ng vitamins kasi baka mamaya natumba na lang tayo sa sobrang pagod. Natumba pero walang sugat. Ayan. Number 1 talaga problema lagi ng mag-asawa is financial. Pangalawa, in-laws. So, ayan. Pangatlo, culture, adjustment. So, sobrang nakakapagod talaga at hindi talaga hindi talaga okay na mag-discuss ka ng mga problema nyo sa social media. So, hindi ko alam kung bakit may mga asawa minsan na walang mga pakialam sa pagod ng asawa nila. Then, ma-realize na lang nila minsan kung hindi magloko yung babae dahil sa kapabayaan ng lalaki or yung lalaki sa kapabayaan ng babae, ang nangyayari, nagpapakamatay yung babae or yan, minsan napapadamay pa yung mga anak ko. Kaya minsan tawag nun? Minsan sabi nila na walang nanay na makapanakit ng anak, pero siguro minsan iniisip ng nanay na kung mahirapan lang naman yung mga anak niya, kunwari aalis siya or magpakamatay siya, tapos maiwan yung mga anak niya, tapos iniisip niya kung mapunta man lang sa mga in-laws niya na mga salbahe din or sa manugang niya na salbahe din, di ba? Iniisip niya, dalhin ko na lang kung saan ako mapunta, kahit sa impyerno pa kami pumunta ng mga anak mo. So, ayan. And then, mayroong tawag mo. Sobrang hirap kasi ngayon mag-explain, no? Pero ako talaga, parang wala na talaga akong minsan pag nananahimik ako, alam na nila yun na may iniisip ako, may problema ako, pero hindi lang ako nagsishare. Kasi minsan may problema ka, tapos isi-share mo pa, tapos problema lang din yung sasabihin din nila sa'yo. So, imbes bigyan ka nila ng words of wisdom, advices, ang mangyayari dun, sisisihin ka pa nila kasi masyado sila nag-expect sa'yo. So, ayun, mas maganda na yung manahimik na lang, no? Minsan, pag wala akong ginagawa, katulad ngayon, nagluluto ako, medyo bored ako, kinakausap ko na lang yung sarili ko kaysa sa makipag-usap ako sa ibang tao. So, yan. Kaya wag niyong kalimutan mag-vitamins. Kahit na sobrang pagod na pagod kayo, mag-vitamins pa rin kayo kasi malaki pa rin tulong ng vitamin sa katawan natin. Kumbaga yung feel na natin na para na tayong mag-collapse. Kahit papano makakalaban pa rin yung vitamins natin at hindi tayo sakitin kasi pag nag-stress, syempre masisakit ka nun. So pag hindi ka pa nag-vitamins, walay na. Suko na yung katawan. So wala nang maglalaba, wala nang ang trabaho ng nanay is maglaba, magluto, maglinis ng bahay, mag-alaga ng anak, mag-alaga ng asawa. Pero yung sarili minsan hindi naalagaan. Kaya ang nangyari, losyang na si mother. Tapos pag losyang si mother, maghahanap ng iba si mother. O, diba? So, kailangan, yun lang. Buti na lang talaga. Hoy, buti na lang talaga may filter. Kung wala, iwan ko lang.